Ganda talaga itong SC30 na namin mga kaibid, oh. Ang haba. Ang haba ng buhay niya. Oh. Yung ginamitan namin ng fish amino acid. So yan mga kaibrid, update ko kayo mga kaibrid dito po sa tabi naming area. So ito yung sa kabila yung SL12, SL39. Ito po yung sinasabi kong na-vlog na natin. Yan. So nakapag-harvest na sila rito po. Ito po yung tanim nilang super hybrid rice Jackpot 102 ng Leeds Agri. Yan o. So nakailan nga po ba sila ya? So ayan na po yung kanilang na-harvest. Binibilad na nila. Ayun, tsaka dun. Yan mga ka-hybrid. Solar water pump coming soon. Malapit na matapos. 90 hectares ang kanyang masasakop dito sa gawin. Hanggang doon sa bypass na yun. 90 hectares yan mga ka-hybrid. So galing yan sa ilog. Yan mga ka-hybrid. So hindi pa tapos, no? So malalaking panel yan gagamitin. First batch yan mga ka-hybrid, solar water pump. So ngayon alamin natin ngayon mga ka-hybrid yung kanilang na-harvest dito. Yo, good day. Isang magandang araw na lang po mga ka-hybrid. Luck by Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video mga ka-hybrid ay napakahangin ngayong araw na ito. So napakasarap ng simoy na hangin. So ayan, so pagka ganyan malapit yan ang aani. Ayan po mga ka-hybrid. At ito po yung aming ito po yung tanim namin na super hybrid rice SL39. Malapit na po itong harvestin. Day 86 na po ito mga ka-hybrid. Ripening stage na. Yan mga ka-hybrid. So yan. Oh. Yan. So malapit na po itong harvestin at i-update ko po kayo dyan kung makakailan na po kami. Yan. So ngayon ito muna ang ating i-update. Itong pong katabing area. Ito po yung binlag ko dati. Super hybrid rice Jackpot 102 ng Leeds Agri. Ayan, alamin po natin kung nakailang nga po ba sila rito. Nakailang na harvest. So ang farmer po rito, ang farmer po natin dito ay si Sir Nardo, Sir Nardo, anak niya si Raymart Alipio na umani po ng SL12 doon po sa aming tabi. So bali anak niya po 'yon. So bali hindi ko na mention yung kanyang tatay. Bali yung tatay niya talaga ang farmer talaga doon sa SL12. Bali si Sir Raymart Alipio anak niya. So dito po ay pinost niya sa kanyang My Day yung kanilang na-harvest dito po sa kanilang tanim na super hybrid rice Jackpot 102. So kung kayo po ay nagbabalak ng magtanim ng Jackpot 102, so ayan po yung kasama po sa listahan namin na ito po yung aming itatanim. Yan po mga ka-hybrid. So alamin pa natin yung sitwasyon kung marami po bang stock ang ating Jackpot, pati na rin po yung SL39 at lalo na po yung SL12 ng mga ka-hybrid. So ayan, so nakailang nga po ba sila rito mga ka-hybrid? So ayan, so ito po yung Minay Day ni Sir Alipio, ang kanyang anak doon po sa kanilang na-harvest. So ginabi na sila. Nakita ko yung My Day niya sa Facebook, no? Naka 197 kabans sila, point something 198. Yan po mga ka-hybrid yung ang kanilang na-harvest dito po sa kanilang tanim super hybrid rice na Jackpot 102. So ito po yan mga ka-hybrid. Yan po yung kanilang actual na harvest. So ito yung nasa likuran ko. Ayun. So yan po yan kanilang tanim. Ayan po yung na-harvest nila. So binibilad na nila hanggang doon. Inaran po yan mga ka-hybrid. Tabing area namin. So yan mga ka-hybrid, naka 197 sila sa isang hektarya. Na yan mga ka-hybrid, no? So ayan, pag-uusapan natin. Pero hindi ko pa rin makalimutan tong aming tanim. Talagang ayan, talagang napakakapal po ng aming tanim. Napakahaba pa. SL39 yan mga ka-hybrid. Ayan mga ka-hybrid, 197 sa hektarya ang kanilang na-harvest. So gumamit sila ng Crop Giant, Foliar, tapos yung kung kayo po ay nakantabay doon po sa Jackpot 102 na aking binidyo, andun na po yung mga protocol, ni-reveal ko po doon. Yan po mga ka-hybrid, kung bakit po sila ay hindi po sila umaksiyan ng ganong karaming abono.
Bagkus ay yung gumamit sila ng foliar. Yan po. Di katulad doon sa kanilang area doon sa SL12. So, naka 15 bags sila pero walang foliar. Pero dito may foliar yan na hybrid. At yan na makita nila difference doon sa SL12 nila ay naka-harvest sila ng 203, 200 above. Tapos dito jackpot 102, 197, halos 198 na mga hybrid. So ilang kabans lang yung difference doon sa kanilang pagkaka-harvest. So almost 5 bags, 5 kabans. Yan po mga kaibigan, 5 sacks yung kanilang difference doon po sa kanilang pagkaka-harvest. 198 versus 203. Gumamit ng Crop Giant, tapos yung isa 15 bags, 8 bags lamang dito sa jackpot 102. So yan po mga kaibigan. So kung kayo po ay gagamit ng Crop Giant para makales kayo sa fertilizer, 8 bags lamang, 8 to 10 bags, okay na yun mga kaibigan. Basta bukahan mo, sundutan mo ng sprayan mo ng ating foliar 3Gs Crop Giant. Yan po mga kaibigan. Yan sa mga sekreto nila mga kaibigan. At kami gumamit din kami ng Crop Giant nung previous namin. Talagang maganda talagang epekto ng Crop Giant, pati yung 3Gs foliar. Tapos ginamit yung ginawa namin ngayon ay fish amino acid. At nung nakaraan ay gumamit din kami ng Amo Plant Growth Enhancer. So yan po yung mga bagay na tinatry namin. So, talagang hindi kami talagang tumatama talaga kami sa pagka-harvest. So kami rito ay talagang tulong-tulong kami rito kung ano yung mga mapag-ano namin. Nagsiseminar din kami rito, nagmi-meeting about sa mga technique. Yan po mga ka-hybrid. Yung sa makakales, yung makakatama ka talaga. Kung target goal mo ay talagang makaani ka, so medyo gagastos ka, no? Pero dito talagang saktuhan lang, talagang nasa 10 to 11 metric tons per hectare. Okay na yun mga ka-hybrid, hindi ka na lugi doon. Kaya lang ang nakakapagpalugi sa atin yung presyo. So katulad ngayon, mababang presyo ngayon. So ayan o, pakita natin. O yan mga ka-hybrid, close up ko ulit yung aming tanim SL39. Ayan. Oh, diba? So ito yung kanilang area, jackpot 102. Tapos doon yung sabog tanim ng SL39. Pupunta natin yan mga ka-hybrid. So alamin natin yung kanyang inuhay. So yan, pag-usapan natin na 198 sa isang hektarya, not bad. Kaya lang ang presyo talaga napakamura mga ka-hybrid. Kaya alam na natin kung sino po yung iboboto natin pagdating kung sino po talaga ang namamahala sa ating mga pwede nating iboto para po maasahan natin pagdating po sa ating pagpo-farm sa ating mga ka-farmers natin, mga ka-hybrid natin. Ayan. Halos kami na lang hindi nakakaani rito. So yun, meron pa doon SL20. Ayan mga ka-hybrid. So tingnan natin tong kanilang pagkaka-harvest. Talagang dikit-dikit to. Talagang maganda, maganda. Walang makakatumba-tumba rito. So yun na po mga ka-hybrid. Yung kanilang naani rito 198 sa isang hektarya. Gumamit ng foliar Crop Giant. Yan. Kaya lang presyo pa rin. Kahit na tumama tayo, ay ganun pa rin talaga. Balanse-balanse lang tayo talaga. So pasalamat pa rin natin, no? Dahil tayo na kahit na mababang presyo, at least sa susunod na cropping, alam na natin yung technique para maka harvest, makaani tayo ng malaki. So sa susunod, kumbaga time panahon lang yung presyo na yan eh. So darating ang panahon talagang tataas pa rin yan. So kahit pa paano, at least nalaman natin yung technique natin kung paano natin mapapalaki ang ating ani mga ka-hybrid. So yun po mga ka-hybrid, update ko po dito po sa kanilang tanim na Super Hybrid Rice SL39 Jackpot 102. Wala, puro SL39 na yung akin nababanggit, no? Maganda yung aming SL39 ngayon. So sana nga maka 200 kami dito ulit. Ayan, update ko po dito sa kanilang tanim na Jackpot 102 ng Deeds Agri. Ayan po mga ka-hybrid. So ilalagay ko po yan. Kung mag-comment na lang po kayo mga ka-hybrid kung ano po yung gusto po pwede maka-order ng Jackpot 102
Dates Agri. So ingat po tayo. God bless. At ako'y natitisod na.